Kailangan nang nakatakas dito, Ginoong Ibarra. Magpalit ng damit. Bakit naman? Para malito ang mga humabol sa iyo. Huwag kayo mapahamak sa gagawin niya. Ngunit wala na tayong paraan. Wala na tayong oras. Uli ng dalawang yan! Bilisan natin, Ginoong Ibarra. Baka mahabol na tayo. Ayun, si Sir Ibarra, papunta ng bangka! Tago ka sa lalim, hindi ka makita. Paano, Galias? Huwag muna kong alanin. Sa huwag kang lumabas, ano yung nangyari? Galias. Akala mo siguro hindi kami asintado, Senyor Ibarra. Buenos días a todos students, Doña Victorina. Kapitan, bakit gumagawi sa dakong iyon ang iyong hangal na tinunid? Abay, bilisan naman ninyo. Kaunting tulid pa ng takbo ng makina. Kung bibilisan natin ang takbo ay baka malalagos tayo sa palayan. Mangyari naman kasing walang matinong lawa dito sa Pilipinas. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko ba kung bakit walang sino mang nakaisip nito. Bukas ng bagong ilog na gawa sa kanal. At sarhan ang dating ilog Pasig. Ipagpawin niyo, Ginoong Simon. Subalit ang iyong naisip ay nangangailangan ng napakalaking lahat at nangangahulugan ng pagkasira ng ilang kabayanan. Ang pagsira ay maano? Paano ang perang gugugulin? Gamitin ang mga kailangan sa pagtatrabaho at huwag silang bayaran. Ngunit hindi ito sasapat. Kung ganoon, ay gamitin natin ang mga bata, pati at matatanda. Senyor Simon, ang naisip niyong paraan ay magdudulot lamang ng kaguluhan. Kaguluhan? Isang mulatong Amerikano? Indyong Ingles? Porke malapit siya sa kamahalan, kung makaasta, kala mo kung sino walang utang. Oh, Basilio! Oo, Kapitan. Kumusta nga pala ang binubuo niyong Akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman. Handa na po ang lahat. Tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila, sinisiguro kong hindi ito matutupad. Hayaan niyo siyang sumalungat. Oo, nauunawaan ko. Pero saan naman kayo kukuha ng pondo? Mayroon din kami, senyor. Bawat estudyante ay mag-aambag po. Subalit, paano ang mga profesor? Mayroon na rin po. Kalahati po sa kanila ay mga Pilipino at kalahati naman po ay mga Kastila. At ang gusali? Si Macaraeg, ang mayamang si Macaraeg, ay pahihintulutan kaming makagamit sa isa sa kanyang mga bahay. Kung sa bagay, hindi masama ang planong yan. Ngayon ay pag-aaralan naman ang wikang Kastila. Diyan makikilala na tayo lumalakad ng paurong. Tingnan mo itong mga makalumang tao. Lagi nilang nakikita ang kahirapan sa lahat ng bagay. Hay nako! Tila ay nagkakatuwaan kayo dyan, Basilio. Maaari ba akong sumali? Ayos lang po, Ginoong Simon. Mas ikagaganap pa po namin. Mabuti pa samahan niyo ako uminom ng serbesa. Maraming salamat po, Senyor. Ngunit hindi po kami umainom ng alak. Mali ang ginagawa niyo. Ang alak ay mabuti sa katawan. Sabi nga ni Padre Camora. Ah, mabuti. Sabihin niyo kay Padre Camora na kapag uminom siya ng tubig sa halip na alak, ay marahil marami ang makikinabang at hindi na mapapansin ang mga sabi-sabi. Sabihin niyo sa kanya na ang tubig ay matamis at maaaring inumin. Magandang sagot. Pero baka hindi yan tanggapin ni Padre Camora bilang isang biro. Iiwan ko na kayo at mag-iinom po ako ng serbesa. Ano ang nangyari sa iyo? Ewan ko, para ako nakitakot sa tao na yan. Hindi mo ba siya kilala? Siya lang naman ang tagapagpayo ng ating Kapitan General. Totoo? Oo! Ganyan ang naririnig ko sa mga tao kapag pinupuri siya paharap. Ngunit, minumura naman siya kapag patalikod.
Kapitan, alam mo ba kung saan lawa pinatay ang isang nangalang Gibara? Ibarra? Crisostomo Ibarra? Siya nga ba? Saan nga ba, Kapitan? Tumingin kayo roon. Ayon sa mga kawal. Ngayon ay 13 taon na ang nakalipas nang mangyari yun. At ang bangkay niya, Kasama ang kanyang ama, di ba isa rin siyang filibustero? yan talagang walang kwentang libing, di ba Padre Camora? Lagi kong napapatunayan, yung mga rebelde ay siyang hindi nagbabayad ng marangyang libing. Huli anak, sa susunod ng kaarawan na pwede ka na magsuot ng saya. Talaga po, Itay? Mabutit na nito ka. Magandang hapon, Padre. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Kailangan mo magbayad ng 200 piso para sa buwis. Sinasabi mo bang magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo magbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit nilimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang panggugulo. At ngayong ayaw ko magbayad, abay mapipilit ba nila ako? Ito'y naiiba dahil sa iyong pagpapabaya. Ibig sabihin lang nito'y wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati maliit lang yun. Ngayon 200 piso na. Napakalaki naman. Akin itong lupa. Hindi, kundi sa koperasyon. Laban ako! Itay! Hulihin ang lalaking yan at gawin niyong kawal. Limanda ang piso ang hinihingi ng aming pinuno. Kung hindi, mamamatay ang iyong kapatid. Matagal na rin ang huling punta ko rito. Naalala ko pa rin ng mga nangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang, masakit na sinapit ko. Maaari ko po ba kayong tulungan, Ginoo? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? 13 taon na ang lumipas mula nung tinulungan niyo ako. Kung inyo pang naaalala, inilibing niyo ang labi ng aking ina. Kaya ikinalulugod ko kung kakayaan niyo akong tulungan at paglingkuran din kayo. At sino ba ako sa tingin mo? Sa tingin ko po, isa kayong dakilang tao. Isang taong inaakala ng marami, maliban sa akin, patay na. At ang iyong kasawian ay labis kong di naramdam. Isang napakalaking lihim mong nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip yon? Sa iyong nalaman, maaari kang masuwi sa aking mga kamay. Kung ganoon, ay nagkakamali pala ako sa pagkakilala ko sa iyo. Totoong ako'y naparito upang ipaglaban ang mga karapatan ng mga Pilipino. Hindi ko akalaing ang lason ay tuluyan na palang kumalat sa lipunan. Ultimo mga kabataan, wala nang ginawa kundi ang sumunod at magpaalipin. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa wikang Kastila ay maaaring makakatulong upang makapagpaisa ng buong bansa. Malaking pagkakamali. Ang wikang Kastila ay kailanman hindi magiging wikang pambansa. Mali ang iyong iniisip, Ginoo. Ako'y may pangarap rin. Gusto kong makapagtapos at maging isang ganap na doktor. At ano ang iyong mapapala kapag ikaw ay nakapagtapos? Makikita mo bang malaya ang iyong bayan? Makikita mo ba ang iyong mga kapwa na maging masaya? Kaya ko ba silang ipaglaban kung ako naman mismo ay wala? Wala naman akong makukuha sa paghihigante. Kung magbago man ang iyong pasya, puntahan mo na lang ako sa bahay. Huwag mo pa yung tulutan yan, Gobernador Mineral. Ang mga namumuno sa kanila ay mga binatang radikal ang pananalig. At ang isa sa mga ito ay estudyante ni Padre Fernandez. Isa gani isang buting estudyante. Sa tingin ko, dapat pagbigyan ng mga estudyante. Ano sa tingin mo, Simon? Aalahanin niyo po, General, na ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Pobres estudyantes.
aking negosyo. Anong mahirap? Niligtas kita sa mga opisyal na humihingi sa'yo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na makabalag. Pero senyor, maraming may utang sa akin na hindi ko masingil. Wala din silang binibigay na resibo para aking masingil. Kung gayoy, ilapit mo sila sa akin. Quiroga, mayroon ako mga ipapapasok sa iyong kahon ng mga baril. Huwag kang matakot. Naunawaan kita. Ako na ang bahala, Quiroga. O siya. Ikaw nang bahala dyan ha. Basta hindi ako sasabit dyan. Mga kasama, meron akong balita. Nahuli na pala ang asawa ni Dante. Hoy! Akin ang lupang ito. Huwag! Sadyang wala na talagang modo ang mga kabataan ngayon. Paumanhin, Ginoo. Di ba't ikaw ang dahilan kung bakit hindi natupad ang aming pagtatag ng wikang akademya ng Kastila? Ako nga, at dapat niyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ng 40 wika sa ating bansa? Lalong hindi tayo magkakaintindihan yan. Ngunit, Ginoo, sa paglaganap ng wikang Kastila, mas lalo tayong mapapalapit sa pamahalaan at mas lalo tayong magkakaintindihan. Dahil sa ginawa mong yan, naudlot ang pag-unlad ng Pilipinas sa 100 taon. Isang malaking kamalian. Ano ang balak ninyong gawin? Balak niyo bang patayin ang inyong katauhan? Anong ibig mong sabihin, Ginoo? Ang wika ay salamin ng ating kaluluwa at kapag inalis iyan ay wala ng katarungan at ang bansa natin ay pwedeng mamatay. At kung ganyan ang inyong pag-iisip, habang buhay kayong nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya. Iyon ang iyong paniniwala. Ngunit hindi niyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming mga balak. Nasa amin ang panig ng batas. Kami ay nasa matuwid. Oh, Ginoong Simon! Kumusta na si Kapitan Tiago? Mahina ang kanyang pulso. Kumalat na ang lason sa kanyang katawan. Anong pakay mo, Ginoo? Narito ako para sa dalawang bagay. Kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Yan ang hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo magdesisyon. Ngunit ang paghihimagsik ay ang pagtitiwakal. Basilio, paghihimagsik lang ang tanging bugasa. Ang karunungan lamang ang pag-asa. Ngunit ang karunungan lamang ang walang kamatay. Nawawalan ka na ng prinsipyo at sariling katauhan. Nakikita kong hindi ka isang Pilipino, kundi isang busabos ng Espanya. Yan ang walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias, pamunuan mo ang hukbo at gusubin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang taong ikaw lang ang nakakakilala. Bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Pero huli ka na, Ginoong Simon. Si Maria Clara ay patay na. Patay? Paano nangyari ito? Hindi maaari. Namatay siya noong ika-6 ng hapon. Naroon ako sa kumbento upang makibalita. Nang sabihin sa akin, pagbalik ko, meron ng liham. Liham galing kang Padre Salve at pinadala naman kang Kapitan Tiago. Yun din ang dahilan kung bakit nagwala si Kapitan Tiago. Hindi ito maaari. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko siya ngayon. Ngunit, Ginoo, minahon ka. Tanggapin na lang natin ang katotohanan. Hindi maaari. Namatay siya nang hindi man lang alam na ako'y nagbalik. Namatay siya nang hindi man lang alam na ako'y buhay pa.
Crisostomo Ibarra. Ako nga, 13 taon na akong bubuhay. Malayo sa bayan. At 13 taon na rin akong naghihintay upang maituwid ang iyong mga kamalian. Pinilit mo si Maria Clara ay pakasal sa dayuhan. Wala kang karapatang diktahan ang kanyang buhay. Ngunit Ibarra, si Maria Clara ay patay na. Hindi mo anak si Maria Clara. Ano Ibarra? Anong ibig mong sabihin? Si Maria Clara ay anak ni Padre Damaso. Ginoong Simon! Basilio, bakit ka na parito? Naging masama akong anak at kapatid. Nakalimutan kong pinapahirapan sila. Pinaparusahan ako ng Diyos. Wala na ako ibang nararamdaman. Hindi puro galit at paghihiganti. Sasama na ako sa iyo, Ginoong Simon. Sandali, dinamita ba yan? Oo, pero hindi ito basta-bastang dinamita. Dito nakaimbak ang mga kasawian at ang mga pangapi. Anong ibig niyo sabihin? Ngayong gabi, paparusahan natin ang mga makasalanan na nagtatago sa mga katotohanan. Sa ikalawa, ikakasal ang anak ni Don Pilais at magkakaroon ng pista sa gabi. Ang lamparang ito ay magbibigay ng liwanag, ngunit pansamantala lamang. Sa oras na magsisimula ang pagtitipon-tipon, boom! Sasabog ang bomba at ang buong Pilipinas ay makakarinig. Ano ang gagawin ko dito, Ginoong Simon? Pamunuan mo ang grupo at dalhin mo sila kay Quiroga dahil doon nakaimbak ang baril at pulbura. Mag-ingat ka, Basilio. Ikaw rin, Ginoong Simon. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amen. Paano mo nagawa sa akin to, Paulita? Mahal na mahal kita. Oo, Ginoong Simon. Mabuti na lamang at nakarating ka. Halika't samahan mo muna kami sa pagkainan. Tanggapin mo ito ang aking munting regalo. Salamat sa iyong mainit na pagtanggap, ngunit ako'y aalis na. Ano? Hindi ako makakapayag na makakaalis ka agad. Halika't samahan mo muna kami. Dala ba ninyo ang regalo? Opo, dala po namin. Kung kayo'y maghanda na kayo. Huwag kang mag-alala, Basilio. Maging maayos lang lahat. Oh, sagan! Saan ka pupunta? Pupunta ka si Paulita. Kailangan ko siya makausap ngayon. Sabi ko, huwag kang muna kamuloy. Baka ito na ang huli namin pag-uusap. Ikaw ang pumunta roon. Anumang oras mo na ngayon, may sasabog ng dinamita. Makinig kang mabuti. Kaya utang ng loob, huwag ka nang pumunta. Ngunit may iba na siya bukas. Isagani! Binalayaan na kita, kaibigan. Sana nakinig ka na lang sa akin. Pagpalain ka naway ng Panginoong may kapal. Mag-ingat ka, kaibigan. Ang ganda naman ng lamparang ito. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit, sigurado ka bang ayaw mong kumain nila? Salamat, Doña Victorina. Subalit meron pa akong gagawin na hindi dapat ipagpaliban. Maraming salamat, Ginoong Simon. Maiwan na kita. Pasensya na. Oh, Simon, bakit ka nagmamadali? Huwag ngayon, Quiroga. Nagmamadali ako. Ang ganda talaga ng lamparang nanggaling. Ay, teka, namatay yung sindi. Madali lamang ayusin yan. Ano to? Manny Tesel Paris 1, Crisostomo Ibarra. Masamang biro yan. Ano ba kayo? Huwag kayong maniwala, di yan totoo. Ngunit, sulat ito ni Crisostomo Ibarra. Hindi kaya gusto niya tayong patayin? Mga kasamahan, huwag niyong alahanin yan. Ituloy ang kasiyahan. Father Irene, itaas ang lampara. Sige, saglit lang po. Isagani?
Hoy, magnanakaw! Ayan ang hudyat! Sugod! Ang lamparang iyon ay isang dinamita. Buhay si Ibarra. Marahil pinagmamasdan nila tayo. Baka ito'y kanyang plano. Ngunit paano siya nabuhay? Anong ugnay ni Simon sa nagbigay ng lamparang iyon? Alam ko na, si Simon ay si Ibarra. Isang taksil. Hanapin at huliin ang Simon na yan. Burgo! Si Kapitan! Ginoong Simon! Masamang balita, hindi po natuloy ang pagsabog. Bakit? Si Sagani, itinapon ang lampara sa ilog. Sige na, iligtas mo na sarili mo. Pero paano ka? Sige lang, ako nang bahala sa sarili ko. Sige po, Ginoong Simon, mag-ingat kayo. Para sa bayan! Bakit ako nabigo? Bakit ako pinapapasahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon, Diyos ko, sandali, tatawa ko ng doktor. Sandali lang. Huwag na, Padre. Gumagabi na. Nangyari na ang nangyari. Nais ko sanang sabihin sa iyo ang aking mga lihim. Sige, makikinig ako. Totoo nga bang may Diyos na gumagabay sa atin, Padre? Oo, at ang Diyos lamang ang tumutulong sa atin pag wala tayong mapuntahan. Padre, tulungan niyo po ako. Ayokong mamatay ng may kasamaan. Nais ko pong mangumpisan sa iyo. Handa akong makinig, Simon. Plinano ko to lahat dahil may galit ako sa mundo. Bumalik ako upang ako'y magganti. Diyos ko, patawarin ka ng Panginoon. Anak, palagi mong tatandaan na ang buhay ay di lang puro masaya. Minsan kailangan din natin makaramdam ng sakit upang tayo matuto. Ang paghihiganti ay nagdudulot lamang ng panibagong kasamaan. Hindi ko maintindihan kung bakit ito nangyayari. Bakit ako pinaparusahan ng Diyos? Hindi ka pinaparusahan ng Diyos, anak. Lahat ng ito'y pagsubok lamang. Lagi mong tatandaan na mahal ka niya at naiintindihan ka niya. Salamat, Padre. Ang kayamanan ang isang naging laso ng lahat ng tao. Ito ang nagpapabulag at nagudyok na gumawa ng kasamaan. Kung may tao mang may malinis na hangarin, ipapahintulot ng Diyos na ikay matagpuan. Samantala diyan, ka muna sa ilalim ng dagat, saan hindi makakalugit ng kasamaan.